tayo agad, Sir Raymond, dun po sa ating topic or pag-uusapan po ngayong gabi. Dahil nasa atin kang hingan po ng reaksyon, of course, mula po sa mga katulad po ninyo na nasa education sector po. Dito sa naging statement kamakailan po ni Vice President Sara Duterte, kung saan ay kanya nga pong nagkaroon siya ng kritisismo sa education system dito sa ating bansa, especially dun sa ginamit nga po niyang term na nandun pa rin po tayo sa tila era po ng pencil and paper po na type sa ngayon ng edukasyon na kumpara po sa ibang mga bansa. Sa inyo po, ano po yung, or paano yung naging pagtanggap po nyo dito at reaction po nung binanggit po ito ni VP Sara po, Sir Raymond? Una, tama po, no? Masyado pang maraming kailangang gawin upang i-modernize yung ating education sector. Ang dami pang kakulangan, no, sa ating mga basic facilities, no, classroom, upuan, libro, yung ating gamit sa pagtuturo ng information and communications, no, wala po tayong sapat na kagamitan. Pero ang amin lang po dito medyo natatawa lang din kami, no, because yung nagsabi nito ay naging kalihim, no, ng departamento at in fact nung panahon niya ay doon nangyari yung napakarami ding mga pagwawaldas, no, ng pera ng departamento, na ibig sabihin ito sanang pera ito nagamit natin wisely, nagamit natin upang unti-unti ay matugunan yung pangailangan ng Department of Education, no. Halimbawa niyan, no, yung sa report na pinasa na ng Commission on Audit na napakababa ng pag-utilize ng pondo ng Department of Education noong nakaraang mga taon under her term as Secretary of the Department of Education. No, halimbawa, yung 11% no, na utilization ng pondo para sa pagtatayo ng classroom, yung mahigit 10% na utilization para dun sa pag-procure ng mga libro at mga information communication technology equipment, no. Ibig sabihin si Vice President Sara Duterte ay guilty, no, doon sa kanyang sinasabi. Siya ay isa mismo doon sa naging dahilan kung bakit nananatiling napaka-atrasado ng sektor ng edukasyon. Okay po. So, parang binabanggit nyo rin po, Sir Raymond, na siguro nagkaroon po ng mga pagbabago dito. Kung sakali lang na nung nag-secretary po ng Deputy VP Sara, ay kahit pa paano nagkaroon po ng somehow mga improvement po, sir. Tama po kayo, no? Kung nagamit yung pondo na meron yung departamento nung panahon niya, ay sana malaking kabawasan doon, no, sa malaking pangailangan na sana natin ito, no. Ang bawa na lang ay binabanggit ko yung classroom, no. Napakalaki ng pangailangan natin sa classroom, pero nung siya po ay kalihim ng Department of Education, ay hindi nagamit yung pondo na inilaan ng gobyerno para sa pagtatayo ng mga classrooms. Okay. So, parang kung tutuusin, wala po sa lugar dapat, Sir Raymond, si Vice President Sara Duterte na sabihin yung mga ganitong pong kritisismo wherein nung kanya nga pong pag-upo, wala naman pong masyadong naging development or yung pagkakaroon po ng pag-level up nga po sa ating education system po, sir. Tama po kayo, no? At dapat nga sana ay nagnilay siya, no? Dapat nag-reflect siya. Papaano niya nga ba ginawa yung kanyang trabaho bilang Secretary ng Department of Education na noong panahon niya, no? Well, kami naman, no, we agree with her, no? Napakalaki pa ng pangailangan natin sa sektor ng edukasyon upang matugunan yung mga batayang pangailangan natin. Pero sabi nga namin, isa siya sa may kasalanan. Okay po. So, bali, siguro Sir Raymond, tanong lang din natin na sa mga kabuuan din po ng panunungkulan as Secretary ng DepEd ni VP Sara, meron ba kayong mababanggit na somehow parang naging flagship project po under ng kanyang pagiging Secretary in the past years po? Ang isang nakita lang namin sa panahon ng kanyang pagiging secretary, yung kanyang pinagmamalaki supposedly na yung pag-publish ng kanyang libro na yung May Isang Kaibigan, no, na which actually kami bilang mga educators, no, you cannot simply publish a book, no, na hindi dumadaan sa proseso ng vetting, no, yung pag-check ng content, pagtitiyak na ito ay aligned doon sa curricular programs, no. So
Pasensya na po kayo pero nung panahon po kasi niya talagang hindi din po siya nagtanong sa mga teachers ano ba yung kailangan. Hindi siya nagtanong sa mga magulang ano ba yung Mm. kailangan. So mas nakita pa namin siya not as hindi bilang nanay no ng departamento. Hindi po talaga namin siya naramdaman bilang nanay o bilang isang bahagi ng departamento at that time because nung siya ay naging secretary ng Department of Education, mas busy siya dun sa mga red tagging activities rather than being the secretary ng Department of Education. Okay po. Pero eto din siguro Sir Raymond, tanong lang din natin na para sa inyo po na nasa education na sector po mas nakakahiya po ba kung na eto po yung term na nasa paper and pencil pa rin po tayo sa ngayon, where in fact yun naman po din talaga yung kasalukuyang sitwasyon din po sa ating education na system, dahil nga rin po sa hindi ma-maximize sa paggamit po ng mga pondo na inilalaan po sa DepEd, sir. Well, sa amin bilang kami, we represent the teachers. Kailangan kasi ang aminin natin yung kalagayan para ma-address ito, no. That's why kami po talagang ang amin pong inilalaban ngayon na madoble yung budget ng sektor ng edukasyon upang matugunan na natin, no. Ma-close na natin yung pangailangan sa classroom, ma-close na natin yung pangailangan sa laptop computer, matiyak natin ng lahat ng mga eskwelahan ay may kuryente, no, na pinaka-basic. Matiyak natin na yung mga teachers natin ay may ginagamit na laptop computer na hindi nagmula sa utang kundi binigay ng gobyerno upang gamitin sa pagtuturo. Okay po. So, bale ito naman po, dahil binanggit nyo na rin po, Sir Raymond, yung popondo po para maipagpatuloy po, or magkaroon po talaga ng improvement po sa ating education system. Dahil ito po sa 2026 proposed budget po, sa ngayon, pinag-uusapan na po, na mabibigyan po ng pinakamalaking pondo po ang Department of Education, na dapat din naman po, dahil ito po ay nasa ating konstitusyon na dapat ang DepEd po ang nilalaanan po ng malaking pondo. Siguro, inyong opinion po dito, Sir Raymond, na nitong 2026 proposed budget ay pinaprioridad po sa ngayon ang education sector po. Yan lang, isang magandang hakbang ito na pagsisimula towards increasing the education budget. Ito ay nasa katumbas ng 4% ng gross domestic product. Pero sabi nga namin yung panawagan kasi namin kabilang na rin yung pinirmahan ng Pilipinas sa United Nations, dapat 6% ng gross domestic product natin yung nailalaan sa edukasyon upang matugunan yung pangailangan talaga. Halimbawa, itong 2026 national budget ay magtatayo lamang ng 4,000 classroom, no? Samantalang yung kailangan natin na classroom sa buong bansa is 165,000, no? At the same time, ito ay mag-hire ng 32,000 na teachers, pero yung kailangan natin ay at least 100,000 teachers, no? Doon pa lang, no? Medyo hindi pa rin talaga ito sasapat. Pero sabi ko nga, it's a good step na nagsisimula tayo na taasan yung budget. So we are really pushing na in the next rounds ng budget pa ay makita natin na kailangan talaga natin pondohan yung edukasyon Napabayaan po talaga natin ito. Sinabi nyo nga nasa konstitusyon, pero for the longest time ay hindi talaga sumasapat yung allocation dito. Kaya lumaki yung pangailangan, yung backlogs natin sa sektor ng edukasyon, no. Kaya po kung sa amin po yan ay patuloy po naming itataas yung panawagan para sa mas sapat na budget upang magkaroon talaga tayo ng maayos na serbisyo pang edukasyon. Halimbawa, ang daming cases ng violence sa schools. Isang problema po natin dyan, wala tayong guidance counselors. Ito sana yung nangangalaga sa mental health ng ating mga kabataan. Pero so far, ay wala tayong ganun sa mga eskwelahan na nanatiling isang guidance counselor sa bawat 5,000 kabataan yung meron. Hindi po yan kayang i-attend yung needs ng ating mga estudyante na sa panahon ngayon, kitang-kita natin kailangan talaga natin ng may mga guidance counselors tayo. Opo. Ano po ba yung kulang doon po, Sir Raymond, para may mga mag-apply po na mga guidance counselor? Sa usapin po ba ng pasahod, Sir Raymond?
Isang bagay po 'yun, no? Pero for this year, no, kahapon ay kausap po natin si Secretary Pangandaman ng Department of Budget and Management. And in-introduce po nila ngayong taon yung tinatawag na guidance associate, no? Kasi po masyado pong mataas yung requirement for guidance counselor, no? Kailangan may master's degree ka pero yung sweldo mo ay actually pang graduate lang ng 4 years, no? Ibig sabihin entry level yung sweldo pero napakataas ng requirement. So for next year, ini-introduce po ng Department of Budget and Management yung konsepto ng guidance associate. Ito po yung mga nagtapos ng guidance counselors na kurso na hindi pa registered pero pwede silang maggampan bilang mga guidance counselor sa mga eskwelahan. Pero yung i-hire po kasi napakaliit pa lang eh. They will start with I think nasa wala pang 5,000. So kulang na kulang po ito, no. We have 48,000 schools sa buong bansa. So kung yung 5,000 po hindi pa po isang guidance counselor per eskwela eh. Ang kailangan po natin sa international standards po ay bawat 250 na mag-aaral ay dapat may isang guidance counselor. Okay. So, positibo kayo doon, Sir Raymond, na doon po sa magiging adjustment na yun, ay kahit papano, meron na po magiging mga magsisilbi as karagdagan po mga guidance counselors po or associates po sa mga paaralan po. Yes po, para hindi na po mga teachers yung gumampan din ng trabahong ito, no. Kasi kapag wala po sila, ang tawag po natin diyan ay guidance coordinator, no. Teacher din po 'yon, no, na nagkaklase, nagha-handle ng mga bata. Dadagdag po sa trabaho niya yung usapin ng guidance counseling, no, na in fact hindi din po kami trained para diyan, no. Kaya hindi din po kami yung nararapat na mag-handle ng ganong trabaho. Ayan. At parang napaka-timely po niyan na yung binabanggit po ninyo, Sir Raymond, ano, lalo recently, madami pong mga insidente na naitatala po, no, sa loob and even po yung mga malalapit po sa labas po ng mga eskwelahan. At dahil po ba doon, sir, kaya natalakay po ito? Actually, hindi lang naman po, no, pero talagang matagal na po namin itong isinusulong kasi kabahagi po talaga ng pagbibigay ng serbisyong pang-edukasyon ay yung pag-attend natin o yung pag-address natin sa mental needs ng ating mga kabataan, no. Kasi diyan nagkakaproblema nung samot-saring attitude. Of course, nung panahon mo siguro nung estudyante ka, yung normal na may nagsasabunutan, may mga nag-aaway, yung mga ganon, no, na instances. These cases should be addressed or to be handled by the guidance counselors and not by the teachers. Okay. So, eto, balik po tayo dun sa magiging proposed budget for 2026 po, ano, Sir Raymond. Gaano po kayo confident din po, ano, na kung sakali man na talaga pong mailaan po itong 928.52 billion pesos po sa education sector mula po dun sa 6.793 trillion pesos. Nasa pondo po ito ilalan sa DepEd ay paano kaya pong matutugunan nito yung kakulangan po sa mga classrooms na last time nilabas nga po ni Senator Bamakino yung mga datos po kung gaano ka kung gaano ka konting mga classroom lamang yung naitatayo po ng ating gobyerno in a span of 2 to 3 years po, sir. Ayan, dyan na po siguro papasok yung usapin ng gagawin ng mga elected officials ng gobyerno yung kanilang trabaho no, towards accountability. Natiyakin na yung ating mga government offices ay ginagawa yung kanilang trabaho. No? Halimbawa yung classroom construction na binanggit nga umaabot ng 3 taon para makapagtayo ng isang classroom. Bakit nangyayari yun? No? Kasi kung alam natin na nangyayari yun, nasa gobyerno tayo, we can always call out, pwede natin ipatawag bakit nangyayari yan. No? May mga paraan upang mapabilis ito at yun yung paggampan ng mga kawani at mga opisyal ng pamahalaan ng kanilang trabaho. Okay po. So, do you think po, saan po nagkaroon po kayo ng problem po doon, Sir Raymond? Bagamat syempre, yung mga schools, pinapaproyekto po ito sa DPWH po pala, no, base po doon sa mga datos na inilabas si Senator Bam Aquino kamakailan. Saan po kayo nagkaka-problem doon? Doon po ba sa contractors or sa mismong implementation din po talaga, sir? Tingin ko ito po ay nagmumula pa rin po dun sa makalumang sakit na natin, no, na hindi natin ginagawa on time yung paglalabas ng necessary documents, yung pagko-call ng bidding, pagko-call ng implementation na yung pagpapatupad noong calendar ng implementation ng project, no. Halimbawa, makakita ka ng karatula, sabi dapat completed by this month pero umabot na yung taon wala pa rin nako-complete. Dapat yung maging stricto tayo sa ganun, no. Now, yung contractor hindi kayang
gaganapan nito, dapat sila ay nabablacklist or nadidelist dun sa listahan ng mga qualified contractors, no? Dapat disiplinahin natin yung ating mga contractors kung doon nagmumula yung problema. Ang problema kung hinahayaan lang natin, kung mismo yung mga contractor din ay mga kaibigan ng mga mga nag-i-implement, yun siguro yung problema. At ibig sabihin, doon papasok yung accountability, no? Kailangan natin may mapanagot upang matuto yung ating mga opisyal na gawin yung kanilang trabaho ng maayos. Ang problema, hanggat wala tayong pinapanagot, magpapatuloy yung masamang kalakaran na ganito. Okay po. Ito, lastly po siguro, no, Sir Raymond, kamusta naman po, siguro sa kasalukuyan po, no, kung inyo pong, siguro i-assess yung performance ng kasalukuyang secretary or kalihim po ng DepEd, si Secretary Sani Angara po, sir. Well, he is much better, no, doon sa kanyang pinalitan. And kami nakatingin din doon, no, sa kanyang pagiging bukas na makinig doon sa punto de vista sa pananaw ng mga stakeholders ng education sector. But of course, no, we are nakabantay tayo. Tinitingnan natin, no, paano siya magdi-deliver sa kanyang mga pinangako. One, andyan yung pag-aayos ng curriculum. Pangalawa, yung pagtitiyak na mapunan yung mga napakaraming kakulangan sa sektor ng edukasyon. So, kami bilang organisasyon ng mga guro ay patuloy na nagbabantay. At kami naman po, no, ay lagi-lagi nakikipag-usap sa kanya, nag-engage into dialogue with the Office of the Secretary upang humanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap natin. Okay. So, panghuli po, Sir Raymond, baka may mga dagdag pa po kayong mga reminders o mga abiso mula po sa Alliance of Concerned Teachers. Go ahead po, sir. Yan po, no, sa ating pong mga mambabatas, no, dyan sa Pangasinan, sa Dagupan, sana po ay maging kaisa namin kayo doon sa ating panawagan na talagang i-push na magkaroon ng sapat na pondo yung sektor ng edukasyon upang matugunan yung mga batayang pangailangan, ma-address natin yung learning crisis, no. Sa ating mga teachers naman po, no, muli po kami po talaga ay nagpupugay, no, sa inyong patuloy na paggagawad ng serbisyo sa ating kabataang Pilipino. And of course, no, balita po namin, no, kailangan maibigay na po yung medical allowance ng ating mga guro upang magamit ito sa inyong mga medical needs. Pangatlo at panghuli po siguro, sa darating na September ay magsisimula po ang ating World Teachers Month. Ay sana po ay maitaguyod natin ng maayos yung pagbibigay pugay sa ating mga guro. The same time, yung pagbibigay sa kanilang mga pangailangan, andyan yung usapin ng sweldo, sapat na benepisyo at makataong kalagayan sa paggawa. Ayun po, maraming salamat, Sir Raymond, at sa oras ninyo at magandang gabi po, sir. Maraming salamat at naimbag na rabi ikadayo.